Di malamang dapat pangasahan upang kumilos ng tama't makatwiran. Katwan at isipa'y kukupas at sa lupa'y yayakapin. Subalit ang bunga ng iyong pamanay higit pa sa pinagmulan. Saglit lamang ang ating buhay, tinamsin sa dakilang amoy. Bukas na nais mong makita, ngayon pa may simulan mo na. Sa sandaling ito, ang Migrante Europe ay maghandog nitong parangal para sa kay Mitzi na isang aktibong kasama at miyembro. Ipinanganak si Maria Micaela Mitzi Mallorca sa Turay noong May 7, 1959 sa San Juan. Ikalawa sa apat na anak ni Manuel at Flora Mallorca. Bilang isang kabataan noong dekada 70, sa kasagsagan ng diktadorya ni Marcos, sumali siya sa isang progresibong theater group, ang Philippine Educational Theater Association or PETA. Nakatrabaho rin niya ang ilang mga batikang direktor katulad kay Joel Lamangan at Soxy Topacio. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nabuksan ang kanyang mata sa kalagayan ng mga maririta at inaapi. Mabilis niyang naunawaan na ang teatro ay isang mahalagang sandata sa pagpapataas ng kamalayang pampolitika. Simula noon, masigasig niyang inorganisa, pinaunlad, at isinagawa ang mga workshop sa teatro at sining upang pukawin, organisahin, at pakilusin ang mga pinagkakaitan sa liputan. Naging aktibong kasapi rin si Mitzi ng Concerned Artist of the Philippines or CAP, kung saan nagsilbi siyang tagapagsanay, aktres, manunulat at direktor ng mga dula. Karamihan ay sa lansangan, inilulunsad, kung saan daling naaabot ang masa. Dagling napaunawa sa kanila. Noong 2006, napilitan siya at ang buong pamilya na lisanin ang Pilipinas at tumungo sa Netherlands dahil sa banta sa kanilang buhay bilang mga aktivista. Sa Utrecht, isa siya sa mga nagtatag ng Willem Gertman Art and Culture Network, isang organisasyon ng mga artista at manunulat na nagtatampok at sumusuporta sa mga laban at pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Masipag at magiliw na organisador sa hanay ng mga kababayang migrante at pamilya nila. Isa siya sa mga mahalagang haligi ng 3K, Kababayan, Kaibigan, Kaisa, Utrecht. Isa rin siya sa mga founding members ng Migrante Utrecht nang itinatag ito noong Pebrero 2020. Dahil likas na masining, itinaguyod ni Mitzi ang halaga ng makabayang kultura at sining sa gawaing pag-oorganisa sa hanay ng migranteng Pilipino. Halos naikot niya ang buong Europa upang magbigay ng mga theater workshop sa iba't ibang mga organisasyon ng migrante mula sa Belgium, Austria,
hanggang sa Italy at marami pang iba. Bagaman isinilang sa isang buhay na may pribilehiyo, inilaan niya ang kanyang sarili, talento at pagmamahal sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng kultura bilang puwersang nagbubuklod at nagbibigay inspirasyon sa masa ay naging napakahalaga, hindi lamang sa sariling bayan, kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng kanyang gawain, hinangad ni Michi na gisingin ang kamalayan ng mamamayan, palakasin ang pagkakaisa, at bigyang tinig ang mga inaapi. Turuan at tulungan silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at ang kanilang pambansa, demokratikong adikain. Tita, Ate Kamichi, artista ng bayan, manggagawang pangkultura, masigasig na organisador, at isang huwarang aktivista. A tribute to Kamichi, an artist, activist, and revolutionary. We from Gabriela Europe express our highest salute and immense gratitude to our kasama Maria Micaela Mallorca Saturay, who we also fondly call Kamichi. Today, we mourn her passing, but more than that, we celebrate the extraordinary life she lived. Kamichi was more than an artist. She was a visionary, a tireless advocate, and a beacon of hope for Filipino migrants in Europe and beyond. Her art was not just an expression of creativity, but a powerful tool for struggle, resistance, and solidarity. Kamichi dedicated her life to uplifting the conditions of Filipino migrants, standing alongside them in their fight for rights, dignity, and justice for decades. She never wavered in her commitment to the national liberation and democracy in the Philippines, recognizing that the struggle of migrants was deeply tied to the systemic roots of forced migration. She engaged tirelessly in educational discussions, ensuring that the stories and narratives of the oppressed were heard, understood, and acted upon. She was present in every significant event of Migrante Europe and other allied organizations and solidarity formations, from regional congresses to online discussions, from organizing cultural and educational campaigns to pioneering creative ways to reach out to migrants, invite them in organizations, and amplify their voices. Through initiatives like Cyberkapihan, even during the COVID pandemic, it helped ensure that the stories and struggles of Filipino migrants were heard far and wide. More than just a participant, Kamichi played a key role in preparing for crucial events in the revolutionary movement, working behind the scenes a lot of time to ensure everything was in place, but also taking up the role of being a performer herself. She was a true practitioner of international solidarity, not in words alone, but in action, whether in the halls of conference discussions, workshops, or in the streets of protest. Kamichi stood firm, embodying the principles of collective struggle and the principles of solidarity work. She has worked hard to strengthen the Migrant Formation, which is the International Migrants Alliance, among others. She lived and breathed the ideals of an empowered woman who had found her place in the revolution.
undaunted, unwavering, and unrelenting in her pursuit of justice. A woman that every one of us in Gabriela Europe will always look up to. For us, her comrades, for many Filipinos whose lives she has touched, Kamichi was more than a fellow activist. She was a source of strength, a wellspring of encouragement, and a pillar of unwavering support. She had an extraordinary way of boosting the confidence of those around her, always uplifting and empowering others to find their voice in the movement. She took care of people with exceptional warmth, making sure no one felt alone or alienated. Even in the most difficult moments, she carried herself with grace under pressure. That is so Kamichi. Her ever-present warm smile reminding everyone that hope and perseverance would always prevail. Kamichi's life was a testament to the power of art, solidarity, and revolutionary love. Though she is no longer with us, her spirits live on in every migrant she fought for, in every comrade she supported, in every woman she inspired, and in every dream of just and free society that she helped shape. Kamichi, you will never be forgotten. You will carry forward your art, your passion, and your unwavering belief in the power of the people and of collective struggle. Your legacy will continue to inspire generations of activists and revolutionaries. Mabuhay ka sa alaala at pakikibaka. Kamichi, your smile, your strength, and your love for the struggle will always be with us. Ako po si Maylene. Lahat po tayo ay nalulungkot, naiiyak sa maagang paglisan ng ating kaibigang si Michi. Kaya ang awit na ito ay para sa lahat ng kanyang naiwan. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever oh so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Isang maalab at taskamang pagbati sa ating lahat. Ang umangat migrante, Gabriela Roma, at mga migrante sa Roma ay nagdadalamhati at nagluluksa sa pagpanaw ni kasamang Michi o Ate Michi ng Europa. Isang dakila at responsableng leader migrante na sa mahabang panahon ay walang sawa at buong puso na naglingkod sa interes at kagalingan ng mga migrante sa Europa.
Napakasakit para sa amin o sa atin ang pagpanaw ni kasamang Michi. Tunay at napakalaking kawalan sa organisasyon o sa mga migrante at sa sambayan ng Pilipino. Dumarating sa bawat tao ang kanyang takdang oras, subalit ang mamatay ng naglilingkod sa mga migrante at sa inaaping sambayan ng Pilipino ay maituturing na kasimbigat ng bundok ng Sierra Madre. Ang kamatayan ni kasamang Michi ay isang halimbawa nito. Nag-alay siya ng panahon, lakas at tapang para paglingkuran ang mga naaapi at pinagsasamantalahan. Kaya't nararapat lamang na siya ay ating kilalanin, pagpugayan at parangalan. Makakaasa ka na ipagpapatuloy namin ang iyong simulain at adhikain kasamang Michi. Taas kamaong pagpupugay, paalam, hanggang sa muli. Isang tulang handog para kay Kamichi. Pakikibaka at pagpupugay. Walang katumbas ang sakripisyo na mandirigmang tulad mo. Sa pagsusulong ng pagbabago, mabigyang laya ang kapwa-tao. Arte at kultura ay ginamit, inspirasyong walang kapalit. Naglarawan ng buhay na kay pait, ng bayang sinaklaw ng lupit. Sa gitna ng hapding nilasap, dulot ng sakit na nagpahirap, tinuloy ang iyong paglingap, sa bayang ginhawa ay pinangarap. Ngunit sadyang buhay ay may dulo, sinuman ang kailanman ay dibuo. Tamis ng umaga ay maglalaho, sa dapit hapon lahat ay patungo. Kaming iyong inulila, magpapatuloy ng iyong simula. Lalong titibay sa pakikibaka, mahawang lipunan sa isang sumpa. Pagpapugay sa iyo kasama, Kamichi, ikaw ay dakila. Di lilimutin sa aming diwa, ang iniwan mong alaala. Madits mula sa Migrante, Bologna, isang pagpupugay sa iyo, Kamichi. Paris was gloomy and cold that day in December 2015. COP21 was held in the city, shortly after the bombings and terrorist threats. Despite this, kasamas from various countries gathered, including Ka Jun, Kamichi, and Ka Jonjon. It was my first time seeing the three of them. Ka Jun and Ka Jonjon were showing their documentary on climate change at the Paris Climate Conference side event. When Kamichi learned of my age, she excitedly said, "I think you might know my daughters, Marikit, Elena, and maybe Hias. But Hias is in the US, so you might not know her." She invited me to spend Boxing Day or December 26 in Utrecht to meet their children, the youth there, as well as Ka Joma, Ka Julie, and the office. It was in Utrecht that I met Marikit and Elena and was introduced to RE, the office, and J&J. Mga kasama, I think it's safe to say that Kamichi is the original founder of Anak Bayan Europa. A month later, I returned to Utrecht. She organized a PSR, and from then on, I spent 3 years in Canalen Island, especially in the kitchen of the Saturais, where Tito Jun would tell us to quiet down and it's time to sleep, but around 3 or 4 in the morning. Every young activist or aspiring cultural worker in the Netherlands and surrounding would eventually pass through Michi's hands. She'd come close to you, press your muscles, adjust your posture and position. She would help us stay in character, draw out creativity from even the most uncreative. Kamichi's theater and cultural workshops were transformative. You couldn't help but enjoy her presence. Meanwhile, Ka Jun would sit off to the side tinkering with tech, music, and video. "Ano ba to si June? Parang tanga,"
was her only response when Kajun, seemingly bored with his laptop, tried to distract her. I can still see her face clearly, the concentration as he adjusted her glasses, her open button-up shirt, managing the blocking of performers, seemingly taming the wild. Kamichi had an incredible ability to bring out the best in everyone, even the most reluctant performers. 2016, Kamichi, Marikit, myself, and the UPB spent months rehearsing for a play to be performed on June 12 in Belgium. She brought my poetry to life on stage. I remember the detailed costumes, the ingenious sound effects, the masa stepping up as performers. We cried after the performance, as did the audience, when we told the story of the Lumad massacre of September 2015. And there is no doubt, Kamichi is the tita ng bayan, the nanay ng bayan. As a mother, Kamichi set the bar for what it means to be a nanay to all revolutionaries. She raised a revolutionary family with Kajun, but also nurtured countless of other young revolutionaries and activists. Once Kamichi opened the door for you, she never closed it. As a revolutionary, this Catholic schoolgirl left her comfortable life behind to join the movement, living with the masses in Timog Katagalugan and later in the Netherlands. She could have continued her career as a theater director, earning plenty, but she chose simplicity, dedicating herself to the movement. When I spoke to some of the massa after your service, Kamichi, I could feel their sincere sadness. Many stayed with you and your family straight from their work during your viewing. This is unsurprising. Kamichi ensured that she'll never divorce herself from the masses. As a cultural worker, Kamichi never kept her skills. She poured everything into developing the next generation of cultural activists. Her touch was evident in every program and event. The resourcefulness, creativity, and militancy were always present. Even when juggling logistical tasks or being Kajun's sous chef, she'd do it all. If there's one thing that I've learned from Kamichi, it's to take on every task, no matter how big or small. She never shied away from political or logistical work, always willing to do what is needed to push the movement forward and make the task of the other kasamas easier. Be it organizing, performing, directing, cooking, dishwashing, or even cleaning. Kamichi would take on whatever task is given. The last time I saw Kamichi was in December. Little did I know it would be the last time I'd see her. When I asked her how she was, as we always did, she smilingly said, "Okay, happy, excited. I'm excited to take on new tasks. I think we'll do really well this year. I'm very happy to move forward." Kamichi, before I end this tribute, there's a short poem for you. It's called Lavender Fields Collective Memory. Across the lavender fields we journey on, its tranquil aroma embracing us, stirring poetic memories of our shared narratives. Guided by the golden sun's embrace, a crimson mirage comes into view, waving wide and clear ahead, a witness to the community's story. Each movement is intentional, its tension deepening the meaning. We follow the lavender scent, weaving the narrative of our struggle. Through endless rows in gentle bloom, the flower bud sings continuously. How wonderful it is to once again hear the songs taught by the lavender fields. Soothing hues, a calming scent, we reach the end, yet it is a never-ending goodbye. Each blossom gives its final gift,
its fragrance carrying our story forward. Rooted in our memory, perpetuated by the lavender's fields. Nanay Michi, Tita Mich, Ka Michi. We will write your story and perform it on the people's stage. We'll put tension on our muscles, emphasizing your every struggle and victory. We will stay in character, moving wide and clear to tell your story and the people's stories. There will be the blue, of course, highlighting your life and your contributions to cultural work, especially here in Europe. To know Ka Michi is to know cultural. To practice cultural work is to pay tribute to Ka Michi and to all the cultural workers. And Ka Michi, you are a true revolutionary woman until the very end. Your loyalty lies with the people and the movement. Mabuhay ka, Ka Michi. Mabuhay ang mga manggagawang pangkultura. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Al mula sa Migrante UK na nagpapaabot ng taos-pusong pakikiramay kay Ninong June at sa buong pamilya para kay Tita Michi. Uli ko po siyang nakita noong December last year at bagamat 2 dekada kaming hindi nagkita, ramdam mo yung warmth at para kayong kahapon lang uling nagkita kasi kakamustahin ka niya, tatanungin ka na, kamusta yung mga magulang mo, sila mama at papa. At nagplano pa nga na magkita sana uli sa this year. Kaya naman itong awit na to ay dinededicate ko kay Tita Michi. Ito ay ang awit sa kasama ni Danny Fabella. San ka man naroroon, sana'y ligtas at mabuti sa piling ng masang dukhang inapi. Kay tagal na rin noong tayo'y huli na nakita at nagsabi sa isa't isang kamusta na. Mula nang tayo ay nagpasya na lakbayin ang bukas na malaya. Di man tayo magkasama sa araw-araw na gawain, pinag-ugnay tayo ng isang dakilang mithiin. At huwag nating kalimutan saan man tayo makarating, kasaysayan ay laging nasa panig natin. Sana nga ay magtagpo, magkakwentuhan na muli, at ang danas ng satisay ibahagi. Ligaya, hirap at lumbay, pagkabigo at tagumpay, at ang gintong aral nitong gumagabay. Sa landas nating pinili, niyakap ng buong puso't itinatangi. Di man tayo magkasama sa araw-araw na gawain, pinag-ugnay tayo ng isang dakilang mithiin. At huwag nating kalimutan saan man tayo makarating, kasaysayan ay laging nasa panig natin. At huwag nating kalimutan tayo'y hindi madali
dadaig hanggat sa bayan ay tunay ang pag-ibig natin. Tableau, you yelled, as we desperately tried to scramble to the spot marked X and positioned our limbs this or that way. Then we were still, as you walked around us, adjusted our positions, made sure our backs did not face the audience. Tableau, Michi, for you shall forever be a figure, a silhouette, a silent reminder of how life must be lived despite having to live far away from the beloved home that we know. Tableau, to us whose lives you have touched, taught us how to use our talents for the continued struggle to free our country from the claws of corruption and lawlessness. Tableau, Michi, alas, this is your curtain call. You have earned a resounding standing ovation for your contribution to the stagecraft, to the movement, to our lives. Your UPB thespians. Paalam sa iyo, Michi, isa kang mandirigma ng sining, teatro at musika. Inialay mo ang iyong maikling buhay sa paghikayat sa aming mga pagod sa pagraos ng pang-araw-araw na hikahos na bumangon upang muling masinagan ng iyong mapag-arugang ilaw. Lagi ka naming maaalala hanggang sa muling pagkikita. Hello po, Janine from Belgium. Una ko pong nakilala si Tita Michi noong 2017, bago ang dating po ako dito sa Belgium. Bilang artista at musikero rin po sa atin, naghahanap din po ako ng community noon dito. Tapos nilink po ako ni Carla Ram kay Ate Candy, kay Kenji, sa UPB. Tapos eventually po, doon ko na nakilala si Tita Michi. Napasama na po ako sa mga cultural, ganyan. Tapos sa mga performances, hanggang sa makapag-concert na rin po sa Vienna with Marikit. At I guess yun po yung like ko maalala kay Tita Michi, talagang yung pagiging artista para sa bayan at yung dedikasyon sa sining. At isa po talaga siyang inspirasyon. So, sa ngayon, I guess, ang magagawa ko po ay makapaghandog ng awitin. Ito po ay isang awitin na spin-read namin nung around 2020 as part of the Song for Peace project po ng Musika Publiko with Carl Ramirez. And I guess ito rin po ay isang awitin na nagsasabi na kahit wala na tayo dito sa mundo, nandito pa rin ang sining natin at ang musika natin habang buhay. Ito po ang Kung Lilimot Man ang Mundo ni William Manzano. Kung lilimot man ang mundo, kung paano ang umibig sa aking pagpanaw, ang puso ko'y umaliwag, ilibig sa alaala mo ay itali. Nang di ko mawalan,
liparin ng hangin sa isang munting sulok ng mundo. Maaring matagpuan pa rin. Kung lilimot man ang mundo, kung paano ang umawi sa aking pagpanaw ang tinig ko'y habang buhay mo nang dinggin. Sa alaala mo ay itali nang di ko mawala, liparin ng hangin kung ikaw na lamang ang magmamahal. Ingatan mo ang pag-ibig. Paroot pa rito ang takbo ng bawat nandirito. Sumasabay sa pagbilis ng ikot ng mundo't di hihinto. Di na mapaalala kung paano ang umawit at tumasa na may pag-ibig pang naghihintay na muling mabigyan ng halaga. Kung lilimot man ang mundo, kung paano ang umibig, hanggat nabubuhay ako sa'yo'y hinding-hindi mawawaglit, hindi maaaring agawin ang tinig ng pag-ibig natin. At kung lilimot man ang mundo, ang puso ko'y iibig pa rin. Maraming salamat at hanggang sa muli, Tita Michi. Ngayon ay pakinggan natin ang mensaheng parangal mula sa Migrante International na babasahin ni Joanna Lerio. Migrante International is mourning the loss of our dear comrade, Kasama Michi Mallorca Saturay, who served in our Global Council since our 9th Congress held in 2023. For almost 2 decades, Kamichi was instrumental in empowering, educating, and organizing Filipino migrants in the Netherlands for genuine change and democracy in the Philippines. She was a leader and organizer in our Migrante Netherlands chapter and contributed to strengthening our regional chapter, Migrante Europe. Kamichi was a cultural worker and activist since the Marcos dictatorship in the 1970s. When Kamichi and her family were forced to flee to the Netherlands as political refugees, Kamichi continued to share her talent and skills in theater, script writing, stage directing, and her passion for creating revolutionary art and culture with fellow migrants, workers, refugees, young people, and activists in Europe. For her kindness, humility, generosity, and much energy and big heart,
Her tenacity and courage and ability to uplift people's spirits and make them feel welcomed and special. Michi was deeply loved by her fellow comrades, friends, and migrants whom she organized and supported. We extend our deepest sympathies to Kasama Michi, family, especially her husband, children, and grandchildren, whom she firstly loved very much and brought her great joy. We join them in celebrating her life and honoring her. We thank them for sharing their revolutionary mother with all our Filipino migrants in Europe who are separated from their own. Pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Michi, mahal na mahal ka namin. Lumuha ka, aking bayan, buong lungkot mong iluha, ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Lumuha ka, aking bayan, buong lungkot mong iluha, ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Ang bandilang sagisag mo'y lukog ng dayong bandila, pati wikang minanamoy, busabos ng ibang wika. Ganito ring araw ng agawan ka ng laya, 13 ng Agosto nang saklutin ang Maynila. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang, sa libingan ng maliit ang malaki may libangan. Katulad mo ay si Huli, na aliping bayad utang, katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban. Tumataghoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan. Iluha mo ang sambuntong kasawi ang nagtalako. Nasa iyo'y pampahirap, sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na naubos. Ang lahat mong kalaya ay sabay-sabay na natapos. Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukboy nakatanog. Masdan mo ang iyong dagat, dayong mapor nasa laot. Lumuha ka kung sa puso ay nagmaliw na ang layon. Kung ang araw sa langit mo ay lagi nang dapit hapon. Kung ang alon sa dagat mo ay ayaw nang magdaluyong. Kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man umuungol, kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon, lumuha ka ng lumuhat, ang laya mo'y nakabuhol. Kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi... May araw ding ang luha mo'y masasaid, matutuyo. May araw ding di naluha sa mata mong namumugto, ang dadaloy, kundi apoy, at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liab ng libong sulo, at ang lumang tenikalay, lalagutin mo ng punglo. Ay nakaburo. Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan. Ni Amado V. Hernandez. Taas kamaong pagpupugay, Kamitsi sa turay. Sa mata mo'y mamumugto, ang dadaloy kundi apoy, at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw ka ng bungkiting sa liap ng libong sulo, at ang lumang tanikalay lalagutin mo ng pula.
Magandang araw sa inyong lahat. Napakahirap magsalita sa ganitong pagkakataon dahil paano nga ba natin maiilarawan sa ilang salita lamang ang isang taong nagbigay ng napakaraming pagmamahal, sakripisyo at panahon para sa ating lahat. Si Kamichi ay hindi lang isang kasamahan sa isang organisasyon. Isa siyang haligi, isang inspirasyon at higit sa lahat isang kaibigan sa atin dito sa pamilya natin sa Netherlands. Siya ang taong laging handang tumulong, laging handang makinig, at laging inuuna ang kapwa bago ang sarili. Noong 2019, nang simulan nating buuin ang Migrante Amsterdam, siya ang isa sa mga pinakamasigasig na nag-uudyok at sinisugurong lahat tayo ay may pagkakaisa. Dahil sa kanya, hindi lang tayo grupo. Isa tayong pamilya na nagtutulungan lalo na sa pinakamahirap na panahon. Hindi man natin siya kasama ngayon, pero hindi mawawala ang kanyang diwa sa ating mga ginagawa. Sa bawat pagtulong natin sa kapwa, sa bawat laban natin para sa ating mga karapatan, at sa bawat sandaling tayo ay nagkakaisa, nandyan si Kamichi, buhay sa ating puso. Maraming salamat Kamichi, hindi ka namin malilimutan. Taas kamaong nagpupugay ang Migrante Amsterdam kay Michi Mallorca sa Turay. Kasama natin ngayon ang pamilya ni Kamichi at pakinggan natin ang mensahe nila through Hiyas sa Turay. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito rin at nanonood at nakikinig ang pamilya ni kasama natin at nanay namin na si Michi. At pinapaabot po namin lahat ang napakaraming pasasalamat sa Migrante Europe para sa inyong parangal at pakikisama sa panahon na ito. At malaking pasasalamat din sa pagiging bahagi ng kanyang buhay. Napakalapit sa puso ni Michi ang Migrante Europe. Sabihin natin na bilang refugee, sorry, mas na-appreciate ko later na parang malamang isa sa pinakamalaking pagsubok na hinarap ni Michi ang pag-alis, ang pag-iwan sa bayan niya, sa buhay na nakasanayan niya. At malaking pagsubok din yung pagpunta dito at pagtataguyod ng pamilya sa isang bagong lugar. At kaya naging natural yung pagpapatuloy ng aktivismo niya sa Pilipinas dito sa pag-oorganisa ng mga migrante pagdating niya dito. Lalo yung pagpapatuloy din ng paggamit niya ng cultural work sa pag-oorganisa niya ito nga. So, naging komunidad niya na rin dito ang mga migrante, mga kababayang Pilipino. At kitang-kita naman talaga na kung kilala niyo si Michi at bilang anak din niya, na kahit saan nga siya makakita ng Pilipino sa bus, sa mall, sa tinda, kung saan mang sa grocery, basta may Pilipino, ay talagang kakausapin niya. Actually, kahit nung isa sa mga appointments niya, nung karoon siya ng ultrasound, may nakilala pa kaming isang Pilipina doon. Hindi ko na nakuha yung contact, pero nakausap din niya. At ganun kasigasig si Michi sa pakikisalamuha sa mga kapwa migrante. So, ayun. Salamat ulit sa parangal na ito at sa pakiging bahagi ng buhay at pakikibaka ni Michi. Ngayon na sa kanyang paglisan, syempre, hindi maiwasan natin lahat na malungkot at wala na siya. Pero, yun nga ang laging bilin sa atin, no, na huwag tayong maparilisa sa ganitong kondisyon na ang pinakamakabuluhang parangal sa buhay ni Kamichi ay yung pagpapatuloy ng mga nasimulan niya, ng mga ginawa niya, paggamit ng kultura sa pag-oorganisa, pakikisama at pag-aalaga sa isa't isa. Alam naman natin na parang nanay si Michi sa lahat. Di ba? Laging nag-aalaga. Yung matapang na pagharap sa mga pagsubok ng mga hinaharap. At alam naman natin hindi madali ang pag-oorganisa, ang ginagawa natin. At ang masigasig na pakikisalamuha
pakikipamuhay sa mga kapwa migrante at pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga migranteng Pilipino para sa tunay na paglaya ng ating bayan. Ayun, salamat ulit ng marami. Padayon, patuloy tayong lahat. Mabuhay ang diwa ni Kamichi. Mabuhay ang mga migranteng Pilipinong lumalaban. Mga kababayan, mga kasama sa migrante, magandang gabi sa ating lahat. Sabi ko nga noon, ang pinakamahirap na gawin na mensahe ay ang mensahe na kapag may kasamang pumapanaw. Dahil alam natin lahat, walang salita ang pwedeng mapagpagaan sa nararamdaman ng pamilyang mga naiwanan at ng mga kasama na nangungulila. Sa ngalan ng Migrante Europe, muli po namin pinapaabot sa pamilya ni Kamichi ang aming pakikiramay. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. At yun talaga ang isa sa masakit na karanasan na pagdadaanan ng bawat isa sa atin. Narinig natin kanina ang mga mensahe ng pakikiramay o pakikiisa ng ating mga kaibigan. Narinig natin ang mga awitin, narinig natin ang mga tula na inalay para kay Kamichi. Mga kasama, kapag ibubuod natin ang buhay ni Kamichi o yung mga nakakilala sa kanya mula sa mga gawaing pangkultura, sa mga komperensya, sa mga rallies, sa mga forum o sa pag-oorganisa, lagi natin maririnig ang mensahe ng pagkakaisa, pagpapalakas, at pagtatagumpay. Tumatangis man tayo ngayon, pero ang pagtangis na ito ay gawin natin binhi ng pagkakaisa. Pagkakaisa na kaya nating harapin ang anumang bagay o hamon na pwedeng pagdadaanan pa natin sa mga darating na mga linggo, buwan at taon. Lalo na sa panahon na may matinding krisis na nagaganap sa Europa. Mga pagbabago ng batas. Gawin natin yung pagtangis natin ngayon bilang binhi ng pagpapalakas. Palakasin natin ang loob ng bawat isa dahil kahit ano't ano ang mangyari mga kasama, mangungulila tayo. Pag magkakaroon tayo ng mga meetings, hindi natin makakasama na si Kamichi. Gawin natin ito binhi ng pagpapalakas para sa ating mga sarili at para rin ipakita natin sa pamilya na meron silang nasasandalan na lakas sa organisasyon bilang mga kaibigan at pangalawang pamilya. Gawin natin ang pagtangis bilang binhi ng tagumpay sapagkat nung nabubuhay pa si Kamichi, lagi natin marinig sa iba't ibang forma ng kanyang pagtatanghal. Ang mithiin niya magtagumpay na ang ating bansa ay malaya at may pagkapantay-pantay. Gawin natin binhi ng pag-asa ang pananaw na ito upang sumulong tayo sa kanyang mithiin. Kung narinig man tayo ni Michi o maaring di nating alam,
Baka ang mensahe ni Kamichi sa atin ngayon, mga kasama, pumanaw ako at iyon yung totoo. Subalit may naiwanan kaming laban. Kailangan ninyong tanganan ang mga tungkulin dahil may laban tayong dapat pagtagumpayan. Si Kamichi ay isa lamang sa makakilala nating mga kasama na yumauna. Marahil magkakasama ba sila ni na Joma, ni na Tatay Fidel, ni na Randy Itchanis, Randy Malayaw, at ng marami pang ibang mga kasama na nauna sa atin, na ang tanging mithiin din ay mapagtagumpayan ang laban na kanilang naiwan. Mga kasama, tumatangis man tayo ngayon, subalit kailangan din nating magtagumpay. Kaya huwag natin bibiguin ang mga kasamang nauna na sa atin. Muli, mula sa Migrante Europe, panganan natin ang tungkulin na iniwanan ni Kamichi. Itaataas natin ang bandera na minsan na kanya nang hinawakan at sumisigaw ng sulong para sa tagumpay. Kamichi, maraming salamat sa lahat ng inyong ambag. Hinding-hindi ka namin malilimutan. Mabuhay si Kamichi, mabuhay ang sambayanan lumalaban. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Thank you. Kahanga-hanga kayong ang sariling laan sa pagsisilbi. Kayong ang ligaya ay nasa ngiti ng bawat dugha't api. Walang hinahangad na gantimpala, kundi ang makitang bayan ay malaya. Walang katumbas ni anumang halaga, dakila ninyong gawa. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Kahanga-hanga kayong bumabago sa lipunan at sa mundo. Ang kabuluhan ninyo'y mamamalagi at di maitatanggi. Sa bawat pahina ng kasaysayan ay gintong talang laging masisilayan. At ang kahulugan sa mahihirap, liwanag ng isang bagong bukas. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman.
pagpupugay kay kasamang Mitzi. Pwede nating buksan ang ating mga kamera para sa ating photomakan. Inimitahan po natin na mag-open ang lahat ng kanilang camera at audio at sabay-sabay nating pagpugayan si kasamang Michi sa pamamagitan ng mga chant na lagit-lagi ay siya ang nag-lead sa atin. Gawin natin ngayon para sa kanya. Para sa ating picture, magtaas kamao para ayan. Sino mag-take, Lian? Yeah, sige lang po. Mag-post lang kayo. At mabuhay si Kamichi! Mabuhay si Kamichi! Mabuhay ang sambayan ng lumalaban! Mabuhay ang sambayan ng lumalaban! Mabuhay ang migranteng Pilipino! Mabuhay ang migranteng Pilipino! Mabuhay si Kamichi! Mabuhay si Kamichi! Maraming salamat po sa ating lahat at maybe in an hour, depende sa ating tech, sa kanyang pag-edit ay mai-post na ito sa ating Migrante Europe na page. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Padala ng kanilang contributions. Lalo tigit sa pamilya, maraming salamat po sa pagdalo. The gift was nurtured through the times to be a guiding